May kakalikutin tayo guys, isang flat screen TV, Sharp yung brand niya. Ang model niya mga kalikot, LC32LE267M. Ang problema nito mga kalikot, no power siya. So try muna natin. Yan, plug na natin. Power on natin siya. Ayan guys. Wala siyang power. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Hilisaros Figueroa, Leotech, Romy Kagumok, Jeremy Marquez, IB Bing, G. Patrick Gubagaras, PCD Pasel, Charlie Paragua, at saka kay North Beans. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang suportahan ang ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell or bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang ay follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Unang gagawin muna natin mga kalikot, check muna natin yung kanyang power cord. Kasi baka mamaya may problema pala dito sa kanyang power cord. Tapos nabuksan na natin siya. So magpapagod lang tayo. Tanggalin ko muna to. Yan, saka natin testerin kung okay yung kanyang power cord. Baka kasi may putol siya. Yan, para hindi tayo magpagod na mamaya nabuksan natin yung unit. Dito pala yung may problema. Ayan. So ibig sabihin buo yung kanyang power cord mga kalikot. So saka natin bubuksan yung unit. Dahil nga wala siyang power, dito tayo magpo-focus sa kanyang power supply. Check nga muna natin yung kanyang fuse. Ayan, so okay yung fuse niya. Ayan. Baklasin muna natin yung kanyang power supply. I-troubleshoot ko muna siya mga kalikot. I-check ko yung mga diode. So na-check na natin yung kanyang fuse. Yan yung regulator na to, check rin natin. Tapos yung ito, yung diode rin to eh. Tapos yung mga fusible resistor nya, check rin natin. So update ko na lang kay mamaya mga kalikot kapag na-troubleshoot natin siya. Tapos check rin natin kung may mga loose connection. A few moments later. Na-check ko na yung mga parts mga kalikot. Mukhang okay naman. Walang shorted. Try ko munang hinangin yung mga loose connection kasi may mga loose connection siya. So kung may supply dito mga kalikot, malamang dito sa kanyang mainboard, baka doon siya nagkaroon ng problema. Bali ihinang ko muna yung mga loose connection. Nakabit na natin yung power supply niya mga kalikot. Na-test natin siya, okay yung or good yung kanyang power supply kasi may output dito sa kanyang mainboard. Tapos kapag naka-power siya, nagbi-blink na lang yung red indicator lights niya. Ayan o. Dumi pa ng kuko natin So kahit testerin natin siya mga kalikot, may voltage na papunta dito sa kanyang mainboard. Testerin natin para at least makita nyo rin. Ayan guys, may 12 volts 0.9 siya. Tapos 13 volts. Ayan. So may supply na papunta dito sa kanyang mainboard. Kaso nagbi-blink lang yung indicator lights niya. Mamaya guys, check natin dito sa kanyang papuntang backlight. Dito naman sa kanyang backlight, ayan, may 37 volts siya. Ayan o. Kaso kapag pinower on natin, hindi nag-ilaw yung kanyang backlight. Ginamitan natin mga kalikot ng backlight tester. Yung backlight niya parang hindi siya umiilaw, pero may voltage dito sa socket niya na galing dito sa board. Kaso ganun pa rin. So kung wala tayong nakikita, check natin or baklasin natin yung kanyang backlight. Tapos isa-isahin natin na testerin or testerin natin ang backlight tester.
A few moments later. Ayan, so ganun pa rin mga kalikot. Nagbi-blink pa rin siya pero hindi gumana yung kanyang backlight or wala tayong nakikita sa kanyang screen. So baklasin natin yung kanyang backlight mga kalikot. Check natin yung kada strip nya or check natin isa-isa yung kada strip kung may pundi na ilaw. Nung binaklas natin yung kanyang frame, ayan no, kinakalawang siya. Siguro pinupunasan nila ng basahan na medyo basa. Kahit dito sa bandang ibaba, yan, tanggalin rin natin yung pagkalak nya. Yan, kinakalawang na. Tapos tanggalin natin yung top board nya mga kalikot. Daan-daan lang, baka mapunit natin. So kapag nagbabaklas kayo nito guys, konting ingat lang. Yan, saka natin tanggalin yung panel screen. Dito guys, bago nyo baklasin, so nandyan na yung ating backlight. Lagyan natin ng tape bago natin paghiwa-hiwalayin. Yan, lagyan natin siya ng masking tape. Tapos tanggalin natin ito guys. Yan, ikutin lang natin. Tapos hilain natin siya. Iwasan rin natin na mapunit ito mga kalikot. Test na natin yung kanyang backlight. Unahin muna natin dito. Dito guys, may polarity dyan. Positive, negative. So, doon din tayo magti-test point. Yung bakit wala. Ayun. So, okay naman oh. Yung isang strip nya. Dito tayo sa pangalawa. Ayan. So, kompleto din. Kompleto yung ilaw nya. Check naman natin tong pangatlo. Ayan. Okay naman. So, walang problema sa kanyang backlight. Ayan mga kalikot oh. Okay naman yung backlight nya. Pero kanina, dun sa labas, tinister naman natin. Wala tayong nakikitang sinag or ilaw. Sa bagay, maliwanag kasi dito sa pinagre-repairan natin. So, okay yung mga backlight nyo. Walang pundi. Ayan. So, assemble ulit natin siya mga kalikot. So, kung paano natin siya binaklas, ganun rin yung pagkabalik natin mga kalikot. Ingatan lang natin yung kanyang panel screen. Kapag tinatanggal natin yung kanyang panel screen, ingatan nyo rin mga kalikot yung mga side cup nya dito, yung parang ribbon na yan no? Yan, ingatan rin natin na mapunit. Bali, na-assemble na natin siya mga kalikot. Nakabit na rin natin yung kanyang panel screen. So kaya natin siya binuksan nung tinester natin kasi ng ating backlight tester. Wala tayong nakikitang ilaw sa kanyang backlight kaya binuksan natin siya. So chinek naman natin lahat ng kanyang strip. Buo naman lahat ng mga backlight niya mga kalikot. Medyo maliwanag kasi dito sa pinagre-repairan natin mga kalikot, kaya hindi natin napansin na umiilaw yung kanyang backlight. Kaya binuksan natin siya. So next option natin mga kalikot, try natin na i-hard reset yung kanyang mainboard. Kasi chinek naman natin yung mga backlight niya, okay naman. So yun na lang yung next option natin, i-hard reset natin yung kanyang mainboard. Kadalasan kasi mga kalikot, ito rin yung isang problema ng Sharp kapag na-aksidente natin na nahugot yung kanyang power cord or sa kanyang saksakan. Tapos paulit-ulit na natatanggal yung kanyang power cord or hindi natin proper turn off yung ating unit. So magkakaroon ng error yung kanyang memory. Kaya kapag ipa-power on na natin siya, hindi na siya tumutuloy or nagbi-blink na lang yung kanyang ilaw. So i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano natin siya i-hard reset. Ang pag-reset naman mga kalikot, dito sa kanyang board, nandito yung kanyang power button at saka yung kanyang menu button. So ito yung gagamitin natin, tapos yung kanyang remote. Ang unang gagawin natin mga kalikot, kailangan yung ating power cord. Ayan, so ito. Unang gagawin natin, long press natin yung power button at saka yung kanyang menu button. So pag press natin yan, saka natin isasaksak yung
kanyang power cord. Kapag sinaksak na natin mga kalikot, habang naka long press itong ating power button at saka mino button, magbiblink yung dalawang ilaw niya, yung green at saka red. So papalit-palit yung dalawang ilaw na yon. Kapag nagbiblink na yung dalawang ilaw na yun mga kalikot, i-release natin yung power button at saka yung mino button natin. Saka pindutin ulit natin or itoggle natin siya ng isang up, tapos isang down, tapos up ulit, at saka long press natin yung menu button niya hanggang sa lumabas yung factory settings niya dito sa ating screen. So kapag lumabas na yung factory settings sa kanyang screen, i-release na natin yung kanyang menu button. Tapos pwede na natin siyang i-reset sa kanyang factory settings. So gagamitin naman natin yung kanyang remote para malipat-lipat natin yung page or sa kanyang factory settings. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo mga kalikot. Ayan, so ulitin ulit natin mga kalikot. Long press natin yung power button niya at saka yung menu button bago natin i-plug itong kanyang power cord. Kapag umilaw na mga kalikot yung indicator light niya, yung kulay green at saka yung kulay red, so papalit-palit yung ilaw na yon, i-release na natin yung ating kamay sa mga button. Tapos saka natin pindutin yung isang up, tapos isang down, isang up ulit, tapos long press natin yung kanyang menu button hanggang sa lumabas yung kanyang factory setting sa ating screen. So yun yung unang gagawin natin. Tapos pwede na natin siyang i-reset. So gawin na natin mga kalikot. Ayan, long press na natin mga kalikot yung power button at saka yung menu button niya. So pagsabayin natin siya. Tapos i-plug na natin. Yan. Antayin lang natin na mag-ilaw yung kanyang indicator lights, yung green at saka yung red. Saka natin siya i-release. So dito nakikita na natin na umiilaw na yung red at saka yung green na ilaw. Release na natin siya. So hindi ko na pinakita kasi wala tayong tagawak ng camera. Ngayon isang up natin, up, down, up ulit, tapos long press yung kanyang menu button hanggang sa lumabas yung kanyang factory settings. Much later. So ito na siya mga kalikot, lumabas na yung factory settings niya. Itong TV na to mga kalikot, may problema rin pala sa supply ng kanyang backlight. Kaya diniskartehan muna natin, sinalpakan muna natin ng ating backlight tester para umilaw lang yung kanyang screen. So mamaya guys, ipapakita ko rin sa inyo. So may problema sa kanyang driver ng kanyang backlight. So nandito na tayo mga kalikot sa kanyang factory settings. So paano kaya natin ilipat to? Ayan, so dito pala sa up and down nya. Punta lang tayo mga kalikot sa page 9. So 11 siya. Hanapin natin. Yan, 2, 3 4, 5, 6. Yan, so dito guys sa page 9, dito makikita natin yung lamp error reset. Yan. May number 6 na nakalagay. Kailangan yan 0 siya. Ngayon pindutin natin yung channel. So punta tayo mga kalikot dito sa lamp error reset. I-reset natin siya. So gawin nating 0. So enter natin siya. Yan, enter natin. Ayan, naging 0 na siya yung lamp error reset. Ngayon guys, back tayo sa number 2 na page. So nasa 9 tayo. Back tayo sa number 2 para i-save natin yung ni-reset natin. So 0 na yung lamp error reset nya. Balik tayo sa page number 2. Yan, punta tayo sa number 2 para ma-save yung ni-reset natin. So ito guys, makikita nyo yung factory init Philippines. Press natin yung enter or yung gitna dito sa menu. Press natin. Ay, ba't ayaw? Ayan, so nagkulay green na siya. Press ulit natin yung dito sa gitna na to para mag okay siya. Yan. So pag na-press na natin, ayan, may damage pa pala tong screen nya.
Pag na-press na natin yung okay dito sa gitna ng remote, tanggalin natin ngayon yung plug or yung kanyang power cord. So tanggalin natin. Ayan. Na-unplug na natin siya. So magbibilang lang tayo ng 5 to 10 seconds. So pwede na natin siyang i-power on. Ayan, okay na siya mga kalikot. So dito naman guys sa kanyang backlight or sa driver ng kanyang backlight, ito yung ginamit natin. Yung ating backlight tester yung ginamit natin para mapag-ilaw natin yung kanyang backlight temporary. So may problema sa kanyang backlight driver. Hindi niya mapagana yung ilaw. So ayusin natin siya. Kung hindi natin maayos yung kanyang backlight driver mga kalikot, may backlight module naman tayo dyan. Yun na lang ikabit natin kung sakaling hindi natin maayos yung supply ng kanyang backlight. Nilagyan natin siya ng antena mga kalikot. Ayan, may naririnig na tayong audio niya. Tapos binalik ko guys yung backlight niya dito sa kanyang driver doon sa dati niya. Kaso nga lang ang problema, wala tayong nakikitang picture. Malabo siya. Ayan. May naaninag lang tayo pero konti. Parang low voltage yung driver ng kanyang backlight. Ayan, may naaninag tayo pero konti lang. Hindi niya napapailaw ng maganda yung kanyang backlight. Tapos nilagay na natin yung backlight module. Ayan. So na-wiring na natin siya. Try natin supplyan to mga kalikot na gamit yung ating backlight driver. So ikabit ko muna siya mga kalikot. Check nyo lang mga kalikot yung positive negative ng backlight. So dito sa board makikita nyo naman kung saan yung positive negative nya. Ngayon ito yung gagamitin natin, yung ating backlight driver. So yung puti yun yung positive nya. Tapos yung gray yun naman yung kanyang negative. Yan. So yung backlight driver natin yung gagamitin natin. Kasi tinanggal na natin dito sa dati niya. Yan, power natin. Power na natin siya mga kalikot. Ayan mga kalikot lumiwanag na yung screen niya. So ibig sabihin may problema sa kanyang driver ng kanyang backlight. So okay na siya maliwanag na. Sinubukan ko rin mga kalikot na binalik sa dati yung backlight niya dito sa kanyang mismong driver. Tapos in-adjust ko yung brightness, contrast at saka yung mga kulay niya. Same pa rin, malabo yung kanyang picture. Kaya kinabitan ko siya ng backlight driver. So doon lang siya nag-okay. Tapos sinubukan na rin natin, sinukat yung kanyang supply. Medyo mababa siya kumpara dito sa driver na kinabit natin. Tapos nakausap na rin natin yung may-ari mga kalikot. Pumayag naman siya na kakabitan na lang natin ng backlight module. Okay, gagamit lang tayo ng or maghanap muna ako ng isang relay mga kalikot para yun yung gagawin nating switching dito sa kanyang input or sa 220 yung input ng ating backlight driver na gagamitin. Tapos maghanap tayo ng 12 volts para yun yung magsusupply sa ating relay. So isi-share ko rin sa inyo kung paano natin ikabit yung relay tapos itong ating backlight driver. I-connect na natin mga kalikot. So kailangan lang natin ng backlight driver tapos isang relay. So ngayon mga kalikot, dito muna tayo sa relay. Bago natin ikabit mga kalikot, yung relay lang muna yung pag-aralan natin. So yung ganitong klaseng relay, 5 pin siya. Dalawa dito sa kabila, tatlo naman dito sa kabilang terminal. So ito kasi pinutol ko lang kasi hindi naman natin to kailangan. Yung switching nito mga kalikot, normally close at saka normally open.
Doon tayo sa switching mga kalikot. So sa ganitong klaseng relay, yung pinakagitna sa tatlo, yan yung pinaka-min natin. So naka-ohms tayo sa ating tester. Ayan o. Ito yung pinakagitna sa tatlo. Ayan. Mukhang madilim sa camera natin against the light. So dito tayo magti-test point. Ngayon yung switching niyan, dito sa dalawa na to sa taas, testerin natin yung normally close. Ayan, kahit walang supply pa itong ating relay, nakakontak na siya. Ayan o, yan yung normally close. Ito naman sa kabila, ito yung normally open. Pag nasupplyan na itong relay natin, saka lang siya mag-switch. Kaya ito yung gagamitin natin, yung normally open. Tapos dito sa tatlo na to mga kalikot, ito na yung susupplyan natin ng 12 volts kasi yung relay natin 12 volts siya. Yung hiliran ng tatlong wire, yung kabilaan nun side to side, yun yung susupplyan natin ng 12 volts. Itong dalawa na to, yung side to side dito sa tatlo, ito yung may coil or ito yung may winding dun sa loob. Kahit testerin natin, matitester natin siya. Ayan o, yan yung may coil sa loob. So ito yung susupply natin ng 12 volts. So kahit baliktaran to, kahit saan mo ilagay yung positive at saka negative, nasa sa inyo na yan. Pwede naman siya baliktaran. Tapos yung gitna natin, tapos dito sa normally open natin, so gamit lang kayo ng tester para ma-check nyo kung saan yung normally open at saka normally close. So dito tayo sa normally open para pag nasupplyan itong relay, saka lang siya mag-switch. Natapos na natin na explain yung sa kanyang relay. Dito naman tayo mga kalikot sa kanyang backlight driver. Ito yung input niya. Ayan, may input na nakalagay. Kapag ganitong klaseng backlight driver yung binili nyo, so dito yung output. Yung input niya 175 to 265 volts AC. Yung output niya 108 to 165 volts DC siya. Tapos yung binili natin mga kalikot 36 to 50 watts. So depende yan sa kung ilang watts yung inyong TV. So katulad dito guys sa ginagawa natin, ayan 46 watts siya. So depende yan sa watts ng ating TV. Katulad niyan yung watts ng nire-repair natin nasa 46 watts. Kaya yung binili nating backlight driver 36 to 50 watts. Ngayon dito muna tayo sa input mga kalikot. Yung input niya 175 to 265 volts AC. So kahit baliktaran yan kasi AC siya. Ang importante mga kalikot dito sa output niya, kailangan kung saan yung positive niya, doon rin natin ilagay yung positive ng backlight natin. Kung saan yung negative niya, doon rin natin ilalagay yung negative ng backlight natin. Kapag i-connect na natin yung input ng backlight driver natin, mamili lang kayo dito guys ng isa. Kahit saan dyan, kahit baliktaran, okay lang. Katulad nito mga kalikot, yung isang line natin, pumunta siya dito sa ating power cord. Ito lang yung titingnan natin mga kalikot, itong terminal ng power cord natin or yung saksakan niya. So ito siya, itong dalawang yan. Simula sa input ng backlight driver natin, kumuha tayo ng isang linya, papunta yan dito sa isang terminal mga kalikot. Ayan, pinadaan natin dito. Yan, itong isang terminal na to, gumanon siya, dito tayo nag-input. Tapos yung isang wire ng input ng backlight driver natin mga kalikot, magkukonek naman siya dito sa switch ng ating relay. Yung switch ng ating relay mga kalikot, dito sa pinakagitna na to, tapos doon sa kabila. Yan, dyan natin i-connect. Kahit saan dyan pwede, kahit magbaliktaran yan okay lang. Sa akin mga kalikot, yung isang line sa input ng ating backlight driver, kinonekta ko dito sa switch ng
relay natin and pinakagilid. Okay lang din kung i-connect nyo sa bandang gitna kasi same lang naman yan. Magsi-switch lang siya. Kasi ang gagawa natin ng switch dyan, yung isang line lang. Kasi yung isang linya natin na galing sa backlight driver, ayan, nakarekta na siya. Yan. Kaya itong isa lang yung lalagyan natin ng switch para kapag nag-on na yung ating TV, kaya hahanap tayo ng 12 volts para masupply na itong relay. Kapag nasupply na itong relay, magsi-switch yung ating relay, magkukontak yung isang line na to para gumana yung ating backlight. Kaya yan yung connection ko. Ayan. Tapos yung pinakagitna naman natin mga kalikot, dito na siya. Papunta na siya dito sa isang line natin sa ating saksakan. Pero idadaan ko siya sa kanyang fuse. May fuse kasi yan sa likod. Ayan. Ito. Kung saan yung dulo niyan or yung output ng ating fuse, doon ko siya ilalagay para kapag magkaroon ng problema yung board ng ating power supply ng ating TV, kapag nag-short siya, bibigay yung fuse, pati yung ating backlight driver mamamatay rin kasi dumaan siya sa fuse. So dito ko siya i-connect. Ito yung connection natin mga kalikot sa ating input. Ayan yung isang line niya. Ayan, pumunta siya dyan. Tapos dito sa isang line ng ating saksakan or dito sa terminal ng ating power cord. Tapos yung isang line, pumasok siya dito sa switch ng ating relay. Nag-out siya dito, papunta ulit dun sa isang line ng ating saksakan or sa ating power cord. Ayan. Pero pinadaan natin siya sa fuse para pag magkaroon ng problema itong ating board, pati yung ating backlight driver hindi na rin gagana. Ayan, natapos na tayo sa input ng ating backlight driver. Dito naman tayo sa output. Ngayon, para masiguro nyo mga kalikot, pwede nyong buksan itong likod ng ating backlight driver. Try natin buksan para masigurado nyo yung positive negative ng ating output. Sa input niya, okay lang kasi easy naman yun kahit baliktaran. So, ang importante dito sa output niya. Dito sa board niya mga kalikot, may makikita kayong plus dyan at saka negative. So dito sa ating diagram, yung gray natin, yun yung positive, negative yung itong white na wire. Ngayon, yung connection naman ng ating output, balik muna natin. Yan, balik ta rin natin. Ngayon kapag nakita nyo na yung positive ng ating backlight driver dito sa kanyang output, so kailangan yung positive nyo rin na papunta dito sa ating backlight. Ito kasi yung wire ng ating backlight. Yan. Para malaman nyo naman kung saan yung positive ng dating wiring niya dito sa kanyang board, makikita nyo naman dito kung saan yung positive negative. So dito pa lang malalaman nyo na kung saan yung positive niya kasi nandun yung positive ng capacitor at saka yung diode. So ito siya. So kung saan yung positive niya dyan, dun nyo i-connect yung positive na galing dito sa ating backlight driver. So ayan siya. Kaya ginawa kong red para alam natin kung saan yung positive. So yung ating positive na galing dun sa ating backlight, itong white. Tapos itong negative niya, itong gray. Baliktad lang siya dito sa kulay ng backlight driver natin. Kaya nilagyan ko na siya ng wire na red para yun na yung pinaka-positive natin. So okay, tapos na tayo dito sa output ng ating backlight driver. Ito na lang yung problemahin natin mga kalikot, yung kung saan tayo kukuha ng 12 volts. Susuplayan natin ng 12 volts itong kanyang relay. So ito siya, yung dalawang nasa gilid. Yan, kahit magbaliktaran yan mga kalikot, okay lang. Nasa sa inyo kung ito yung gagawin yung negative, ito yung gagawin yung positive, so okay lang din yun. Basta maghanap lang tayo ng 12 volts na susupply dito sa ating relay. Kapag i-connect naman natin mga kalikot yung pinaka-coil ng ating relay, yung isa sa ground, bahala na kayo kung saan nyo pwedeng ilagay yung ground nyo. Pwede naman dito sa body ng ating TV or dito sa board na to. Yan. So marami naman pagpipilian kung saan ka mag-ground dyan.
Dito na tayo nag-tap ng ground natin. Hindi na natin na video mga kalikot kung saan tayo kumuha ng supply ng relay. Bali kumuha tayo ng 12 volts dun sa kanyang board na yung nagsusupply sa papuntang kanyang top board. So dun tayo kumuha ng supply. Para pag on ng ating top board, mag-on na rin yung ating relay. Tapos masusupplyan na rin yung ating backlight. Magbabakasyon kasi yung may-ari kaya hindi na natin na video mga kalikot. So ayan, okay na siya mga kalikot. So ito lang yung na video natin. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at papalo na rin sa ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.